Mula sa kadiliman, lumilitaw ang mga multong daliri ng hindi kilala, ng kakaiba at ng mahiwaga. Ang mga galamay na ito ay walang ibang layunin kundi akitin tayo papunta sa isang nagbabantang kailaliman. Isang kailaliman na pumipilit sa atin na sumuko sa nakakakilabot na alinggaw-gaw ng mga misteryo yung hindi kailanman malulutas. Numero 20. Mga lobo sa dagat palaisipan ang mababasa sa headline ng isang artikulo sa pahayagan noong 1967. Ipinahiwatig nito ang isang bagay na parang pambata. Ang mga lobo ay palaging iniuugnay sa mga payaso, perya at mga pagdiriwang. Pero bakit kaya sobrang interesado ang media sa isang palamutay ng kaarawan na napunta sa dagat? Iyon ay dahil natuklasan ang mga lobo sa isang mapanganib na panahon kung kailan kahit anong bagay ay maaaring mapagkamanang sandata. Sapagkat sa totoo lang, iyon ang panahon ng Cold War. Ika-29 ng Hunyo nang may napansing numulutang sa tubig ng karagatang Atlantiko. Isa itong kahon, hindi mas malaki kaysa isang lalagyan ng tinapay. Nang ito ay matagpuan sa baybayin ng Florida, malapit sa Hallandale, agad na nagkaroon ng tensyon. Kumalat ang balita na lalong tumibay ang ugnayang diplomatiko ng Soviet Union at Cuba na nagdulot ng mas malaking banta sa Estados Unidos. Kaya nang makita ang kahon na palutang-lutang sa tubig, ipinadala ang United States Coast Guard upang magsiyasat. Agad na nakumpirma ang kanilang hinala nang makita nilang may tatak ang kahon na ari-ariya ng USSR. Ngunit ayon sa address, nagmula ang bagay sa Institute of Mineral Resources of Cuba. Sa matinding pag-iingat, iniyahon ang kahon mula sa tubig at nagsimula na ang masusing investigasyon sa opisina. Dahan-dahan at maingat na binuksan ang kahon at sa loob nito ay may isang bagay na talagang nakapagtataka. Isang palaisipan gaya ng ipinahiwatig ng headline. 7 dilaw na lobo nasa loob ng kahon. Bawat isa ay may nakakabit na itim na rubber stopper. Agad itong napansin bilang kakaiba at posibleng may masamang ibig sabihin, ngunit mas marami pang tanong ang diditaw pa lamang. Nang masusing tingnan ng mga otoridad ang kahon, nakita nila ang tala ng timbang dito. Ang kabuuang bigat ng pakete ay 50 kilo o humigit kumulang 110 libra. Pero nang tinimbang ito, umabot lang ito sa 13.6 na kilo o 30 libra. Malaking bahagi ng bigat ang nawala. Saan napunta ang natira? Agad na natukoy na ang kahon ay palutang-lutang sa tubig ng hanggang 8 linggo na di umano'y ipinadala mula sa Leningrad, Russia. Ang haba ng panahong palutang-lutang ang kahon ay maaring naging dahilan para makatakas ang hangin ng lobo. Ang mungkahi na ang mga lobo ay minsan napuno ay nagbukas ng panibagong palaisipan. Sa silid kung saan nakalagay ang kahon, nagtipon ang mga opisyal at isang nakakatakot na ideya ang binanggit ng malakas. Paano kung ang mga lobo ay napuno ng nakadalasong gas? Ang mungkahing ito, syempre, ay hindi naman imposible. Ang panahon ng Cold War ay marahas at anumang paraan ng matinding pagkawasak ay maaring sinubukan ng sinumang panig na kasali. Hindi na nakakagulat kung gagamitin ang biochemical warfare. Ang nakakakilabot na konsepto ay masusing sinuri at walang palatandaan ng lason o toxin na nakita sa mismong mga lobo at matagal na rin silang lumuluta. Walang ulat mula sa mga baybaying lugar ng anumang palatandaan ng pagkabason sa hangin, pero maaring hindi napansin ang simulan ng mga sintomas o inakala lang na karaniwang sipon. Dahil walang ebidensya na magmumungkahi ng isang matibay na kwento, inilagay ang 7 dilaw na lobo sa mga archive, naghihintay ng karagdagang ebidensya na magpapahiwatig ng posibleng paliwanag. Samantala, mga 200 kilometro ang layo sa marathon, natagpuan ang pangalawang kahon na kapareho ng una, palutang-luta. Bumalik ang takot. Tinawag ang mga siyentipiko para imbestigahan at natuklasan nilang ang laman ng mga lobo sa unang kahon ay wala namang iba kundi hangin na lalo pang nagpalalim sa misteryo. Sa kabila ng malawakang investigasyon at panawagan para sa impormasyon, walang lumitaw na paliwanag. Kaya't nanativing isang nakakakilabot na misteryo ang 7 dilaw na lobo ng Unyong Sobyet. Bilang 11. Nagsisimula ang kakaibang kwento ng mga tasaday sa isla ng Mindanao sa liblib na dalawigan ng Timog Cotabato. Noong 1971, unang lumitaw ang pangalang Tasday, kahit na sinasabing ilang taon na silang natuklasan bago iyon. Noong taon lamang na iyon, dinala ni Default, isang lokal na manganggaso na nanganggaso sa kagubatan ng Timog Cotabato, ang kakaibang balita kay Manuel Elizalde.
Si Elizalde, ang pinuno ng PANAMAT, ang ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas na nakatuon sa pagprotekta sa mga kultural na menorya ng bansa, ay naguluhan ngunit naintriga sa impormasyong dinala sa kanya ni Default. Sinabi nga sa opisyal na ilang taon na ang nakalipas habang nangangaso, nakatagpo siya ng isang misteryosong grupo na namumuhay sa isang primitibong paraan. Matapos makipag-ugnayan sa sinasabing grupo, si Default ang naging tanging ugnayan nila sa mundo sa labas. Mabilis na lumago ang interes at iniutos ni Elizalde na magdaos ng pagpupulong kasama ang lipunan hindi pa naabot ang labas na mundo, sabik na malaman pa ang tungkol sa kanilang pinagmulan at kultura. Kaya ginawa iyon ni Default at noong ika-7 ng Hunyo, purma na ipinakilala ang opisyal sa mga tasaday. Ayon sa ulat, binubuo ang grupo ng 27 tao na kabilang sa 6 na matatag na pamilya. Naninirahan sila sa loob ng mga kuweba, malalim sa kagubatan ng Mindanao, namumuhay bilang mga mangang-alab. Ang kanilang teknolohiya ay katulad ng sa panahon ng bato, kaya naniwala si Elizalde na sila ang huling mga nabubuhay mula sa panahon ng bato na lubos na hindi naabot ng makabagong panahon. Anumang mga kasangkapan na meron sila ay gawa sa kahoy at bato. Wala silang agrikultura, wala silang kakayahan sa pangangaso, at wala silang mga sandata para sa digmaan. Pagkatapos ng pagpupulong, inilathala ni Elizalde ang kanyang mga natuklasan. Inilalarawan ang misteryosong grupong ito bilang mapayapa na walang paraan o salita para sa digmaan o mga sandata. Wala silang kinikimkim na galit at namuhay silang hindi naabot ng labas na mundo. Noong taon na iyon, natabunan ng nagpapatuloy na digmaang Vietnam ang pagkakaklas sa mga tasaday. Mga larawan ng karahasan at mga headline na nagsasabing may mga panibagong nasawi ang namayani sa mga pahayagan. Pero para sa National Geographic, ang pagkakatuklas na ito ang nanggingibabaw sa sarili nilang mga headline. Isang 32 pahinang cover story sa isang National Geographic magazine at isang dokumentaryo ang inilabas makalipas ang isang taon. Ikinuwento nito ang tungkol sa mga tasaday, ang naturang pagpupulong at ang kanilang primitibong kultura. Siyempre, dahil nailabas na sa publiko ang impormasyon, walang sinuman ang mag-iiwan sa lipunang panahon ng bato na mag-isa lang. Umano, mga sikat na tao tulad na Charles Lindbergh at Gina Lolo Brigida ay nagtungo sa kagubatan, umasang masibayan ang mahiwagang grupo. Mga photographer at mamamahayag din ang namayani sa mga gubat, naguulat, kumukuha ng litrato at nakakaistorbo sa kapaligiran. Pagkatapos ay dumating ang 11 antropologo na wala ni isa sa kanila ang tumagal ng higit sa 6 na linggo sa bawat pagbisita. Ang pagpasok ay kontrolado ni Elizalde na naghangad na protektahan ang natuklasan habang kumikita pa rin mula rito. Pagkatapos, bigla na lang nawala ang mga tasaday kasindali ng kanilang paglitaw. Noong 1976, ipinataw ang pagbababal sa lahat ng pagbisita sa mga taong naninirahan sa kagubatan. Ito ay ipinatupad ni Pangulong Marcos. Sa susunod na 10 taon, titigil ang lahat ng balita tungkol sa mga tasaday. Karamihan sa mga tao ay nagsimulang makalimot sa mga kakaibang kwentong kanilang narinig at unti-unting nawala sa isipan ang konsepto ng isang lipunan mula pa sa panahon ng bato. Noong 1986, napatalsik si Pangulong Marcos dahil sa People Power Revolution kaya muling nabigyan ng access sa tribong tasaday. Sa muling pagsisiyasat, wala na ang tribo at natagpuan ang mga miyembro na namumuhay kasama ng mga lokal na komunidad kaya idineklara ng mga antropologo na isang panlilinlang lamang ang tasaday. Ngunit si Lawrence Reed, isang Amerikanong linguista, ay nagtagal ng 10 buwan kasama ang mga tasaday at natuklasan niyang tunay silang hiwalay sa iba na kakaibang paraan ng pagsasaka at natataning dialekto. Ipinanukala niya na ang kanilang pag-iisa ay tumagal ng hindi bababa sa 150 taon, hindi 1,000 at ang kanilang wika ay may kaugnayan sa Manobo. Si Elizalde na tumakas noon ay bumalik at tumulong pa sa mga tasaday na manalo sa isang kaso laban sa mga propesor na nagsabing sila ay isang panlilinlang kaya nanatiling misteryo ang katotohanan tungkol sa tribo. Bilang 18. Noong 2007, isang kakaibang uri ng mistro ang namayani sa mga pandaigdigang balita at ang Channel Islands ang nasa unahan. Noong ika-23 ng Abril, si Ray Boyer, isang piloto mula sa Channel Islands ng United Kingdom, ay sumakay sa Trilander. Papalipad siya sa isang karaniwang biyahe mula Southampton at patungo sa Alderney, ang pinakahilagang bahagi ng isla. Habang lumipad ang Flight 4 ng hapon na iyon, mukhang maayos naman ang lahat. Ilang minuto lang ang lumipas, nagsimulang mawala ang pakiramdam ng kapanatagan nang may nakita si Ray at 5 sa kanyang mga pasahero na hindi maipaliwanag. Ang eroplano ay 30 milya na lang ang layo mula sa isla at 4,000 talampakan ang taas sa air nang makita nila ito. May isang kakaibang hugis na sasakyang gumulutang 40 milya sa kanluran ng Alderney. Mahaba, manipis at matalim ito at ang matingkad nitong dilaw na kulay ay namumukod tangi laban sa asul ng karagatan. Ang kakaibang sasakyang ito ay nakatigil sa 2,000 talampakan sa himpapawid. Sa una, inakala ni Ray na mas malapit ito sa kanyang eroplano, hindi hihigit sa 10 milya. Nang matukoy niya kung gaano ito kalayo, lumitaw ang tunay na laki ng bagay at napakalaki nito.
Si Ray at ang kanyang mga pasahero ay nagsabi na ito ay mas malaki pa kaysa sa isang 737 at tinatayang ito ay 1 milya ang lapad. Pero hindi lang yon ang nakita ni Ray at ng kanyang mga pasahero. Habang patuloy silang nilalampasan ang kakaibang sasakyan, may iba pa silang napansin. Habang papadapit sila sa Alderney, may nakita silang pangalawang bagay na kapareho ng una madapit doon. Sa pagkakataong ito, lumutang ito sa ibabaw ng Guernsey, ngunit 9 na minuto lang itong nakita. Dahil nababahala sa kanyang nakita, nakipag-ugnayan si Ray sa Jersey Airport Air Traffic Control. Hindi ka pani-paniwala, si Ray ay hindi lang ang tumawag para mag-ulat ng 1 o 2 mahiwagang sasakyan. Si Patrick Patterson, isa pang piloto na papunta sa kabaliktarang direksyon, ay nakita rin ang parehong bagay. Ang piloto ay nagmumula sa Blue Islands at papunta sa Jersey sa parehong oras. Habang siya ay dumadaan sa Sark, nadaanan niya ang kakaibang bagay na nakalutang sa kanyang kaliwa. Inilarawan niya ang sasakyan bilang manipis, dilaw at kahawig ng isang compact disc. Nasa eksaktong parehong lugar din ito kung saan nakita ito ni Ray ibang sandali lang ang nakalipas. Lalong naging kakaiba ang kwento nang magsimulang mag-ulat ang mga tao sa lupa ng parehong bagay. Iniulat ng BBC Radio ng Guernsey na may 2 residente ng Sark na nakakita ng 2 napakaliwanag na dilaw na bagay na nakabitin sa langit. Nasubaybayan din ng Air Traffic Control ang mga bagay na ito sa radar sa loob ng 55 minuto bago sila nawala. Sa kabila ng mga investigasyon, makalipas ang 1 taon, ang ulat na siyentipiko noong 2008 ay walang natuklasan aktibidad ng militar o eksperimento sa lugar. At sinabi nila ng Air Traffic Control ng Channel Islands ay hindi na alam ang tungkol sa mga bagay na iyon. Hindi matukoy ng mga eksperto ang mga bagay, kaya nagbigay sila ng mga posibleng paliwanag tulad ng mga sundog o mga refleksyon. Pero sa huli, nananatiling hindi maipaliwanag ang mga UFO sa English Channel. Numero 17. Si Paul Harley ay isang pamilyadong lalaki. May asawa siya, 3 anak at mga apo. Noong 2014, nagtatrabaho siya bilang welder ng relays, sumusustento sa kanyang pamilya. Sa mga taon bago nito, ang noy 53 taong gulang ay ilang beses nang nawala. Sinasabing siya ay dumaranas ng mga suliranin sa kalusugan ng isip, dahilan upang bigla na lang siyang umalis. Ngunit palagi naman siyang agad natatagpuan at tinutulungan ng kanyang pamilya na nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. 1 linggo, gayunpaman, tuluyan mang nagbago ang buhay ng pamilyang Harley. Noong ika-28 ng Setyembre, 2014, umalis si Paul mula sa kanilang bahay sa Whiteford Avenue sa Dumbarton. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Nagpasya ang lalaki na huwag dalhin ang kanyang cellphone, mga bank card o susi ng bahay na dati naman niyang dinadala. Nang mapansin ng pamilya na hindi na siya bumabalik, inireport nila si Paul bilang nawawala sa himpilan ng pulisya. Isinagawa ang mga investigasyon, ngunit ang nawawalang lalaki ay isang adulto rin na umalis ng kusa. Wala masyadong magagawa ang mga pulis para hanapin ang isang taong ayaw namang matagpuan. Unti-unting nawala ang pag-asa na matagpuan pa si Paul habang lumilipas ang mga buwan. Kahit ganon, desperado pa rin silang malaman kung ano talaga ang nangyari. Naniniwala ang mga anak na hinding-hindi sila iiwan ng kanilang ama, kaya ginawa nila ang lahat ng paraan para matuklasan ang misteryo. Sa kanilang paghahanap ng sagot, gumamit sila ng mga pribadong detective na nawagan sa publiko at maging ng mga psychic. Hindi naniniwala ang pamilya sa mga psychic, pero porsigido silang gamitin ang lahat ng posibleng paraan na meron sila. May ilan sa mga clairvoyant na nagsabing siya ay ika nga wala na, at may iba namang nagsabing siya ay nasa tubig. Walang makapagsabi kung nasaan siya o kung ano ang nangyari sa kanya. Tinawag ng kanyang mga anak na isang bangungot ang paghahanap na labis na nasaktan dahil walang lumabas na bagong impormasyon. Lumipas ang mga buwan at naging taon at kalaunan ay tuluyan nang nawala ang huling piraso ng pag-asa. Nabawala si Paul Harley at ayaw niyang matagpuan. Lumipas ang mga taon na walang bagong impormasyon, walang nakakita at walang katawan. Pagkatapos, may nangyaring kakaiba. Noong 2021, may isang larawan na nagsimulang kumalat na nagmula sa Glasgow. Ang larawan ay nung isang lalaki na nakasuot ng makakapal na damit, nakaupo sa niebe habang bumabagsak ang mga butil ng niebe sa paligid niya. At kahit hindi nila makita ang kanyang mukha, muling nabuhay ang pag-asa ng pamilya ni Paul. Nag-alok ang isang charity sa Glasgow ng silungan sa isang lalaking padaboy noong 2018 na ang larawan ay kumalat at pinaniniwala ang si Paul Harley na nawawala mula pa noong 2014. Nagpunta ang kanyang pamilya sa Glasgow, ngunit nalaman nilang luma na pala ang larawan. Sa kabila ng mga posibleng pagkakita, sinabi ng isang campaigner na ayaw ng lalaking nasa larawan na matagpuan siya, ngunit hindi niya makumpirma kung si Paul na iyon. Nawana si Paul ilang araw bago ang nakataktang paglipad, kaya't lalong naging misteryoso ang kanyang pagkawala. Bilang 16. Noong 2019, ang pagyusbong ng lumalalang crisis, ang pagsisimula ng pandemya, ang namayani sa mga balita. Para sa Mexico, gayon paman, iba ang takot na kanilang nararanasan.
May isang tunay na nakakatakot na bagay na naglipa na sa mga kalsada, nagkukublis sa mga anino at tinatakot ang mga mamamayan. Ang mga naninirahan sa Cojeda sa munisipalidad ng Chiapas ay hindi makatulog, sumisilip sa kanilang mga bintana at nanginginig sa bawat ingay. Sobrang takot ng bayan na lumabas ng kanilang mga bahay kapag madilim na. Naniniwala sila na may isang tao o isang bagay nagkukubli sa mga anino, naghihintay ng pagkakataon para umatake. Ang lalong nakakatakot sa mahiwagang sitwasyon nito ay ang paniniwala ng mga tao na ang naniniktik ay hindi tao kundi isang nilalang na may sobrenatural na pinagmulan. Nagsimulang dumagsa ang mga ulat mula sa iba't ibang tao sa istasyon ng pulisya at napilitan ang mga opisyal na maglabas ng babala sa publiko na nagdulot ng matinding takot sa mga residente. Ayon sa mga paglalarawan ng nilalang, ito ay may taas na 6 at kalahating talampakan, naglalabas ng hindi kanais-nais na amoy, hindi tinatablan ng bala at kayang tumalon ng 9 na talampakan sa ere. Ang mga ulat ay naglalarawan ng isang taong lobo sa Cojeda. Sa gabi, naririnig ng mga residente ang kanyang alulo at ang ilan ay nakaharap pa ito ng harapan na nag-iwan sa kanila ng maputlang-maputla dahil sa takot. May mga nakakita sa nilalang na itim na naglalakad sa mga bubong at mga kalapit na bahay. Pinanood nila ito nang may takot mula sa kanilang mga bintana, bahagyang nakatago at umaasang hindi sila mapansin ng halimaw. Lumabas na rin ang pisikal na ebidensya ng nilalang. Nagpakita ito ng mahahabang bakas ng paa at mga kakaibang gasgas na malalim ang pagkakabaon sa matigas na lupa. Napakatotoo ng paniniwala na may isang taong lobo na gumagala sa mga kalsada kaya't sa dilim ng gabi maririnig ang putok ng mga baril. May ilang matatapang na residente ang lumalaban sa nilalang habang lalo namang nagdudulot ng takot sa buong komunidad. Maging ang pastor ng lokal na simbahan ay nag-utos sa mga tao na maglagay ng kandila sa labas ng kanilang mga bahay. Naniniwala na magdadala ito ng kapayapaan at magpapalayas sa mahiwagang nilalang na ito. Sinisiyasa ng pulisya ang dumaraming ulat tungkol sa taong lobo sa lugar ng Aguaje sa Cojeda at natagpuan nila ang mga bakas ng paa na tila walang pinanggalingan, may 10 talampakang pagitan at mas malaki pa kaysa sa tao. Nang makita ang panganib, agad na nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Noong Abril noong 2020, 3 pulis sa Barrio Nuevo ang rumesponde sa mga alulong at mga ulat ng pagkakita sa taong lobo. Nakita nila ang isang nilalang na tumalon sa 6 na talampakang bakod at naglakad sa mga bubong na nagpatunay sa mga ulat ng mga mamamayan. Gayunpaman, ang kakulangan ng mga recording at larawan ng taong lobo ng Cojeda ay nagdulot ng pagdududa. Dahil walang pisikal na ebidensya tulad ng litrato, nanatiling misteryo ang pag-iral ng mga taong lobo. Mabilis na lumitaw ang mga lokal na paliwanag mula sa mga jaguar at ocelot hanggang sa mga paniki at kuwago at may ilan ding nagsabing nalito lang ang mga nakasaksi dahil sa dilim. Ang taong lobo ng Chiapas ay isinumpang manatiling isang misteryo magpakailanman. Isa ba itong sama-samang hysteria, isang lokal na hayop o may mas masama pa ba, isang nilalang mga alamat at takot? Bilang 15. Ano ba talaga ang gumagsak sa Virginia, Brazil? Ito ang tanong na naging usap-usapan noong 1976 sa gitna ng insidente sa Virginia. Ang sariling Roswell ng Brazil na nagdulot ng pag-aalala at paghahanap ng sagot ng komunidad na hindi nila kailanman natagpuan. Ang lungsod sa Minas Gerais, Timog Silangang, Brazil ay may 100,000 residente at isang malaking bahagi sa kanila ay nagsimulang maglabas ng kakaibang mga pahayag na nagresulta sa manawakang pag-uulat ng media at masusing investigasyon. Nagsimula ang lahat noong ika-13 ng Enero, 1976 nang si Carlos de Souza ay papunta sa Minas Gerais mula Sao Paulo. Balak niyang makipagkita sa ilang kaibigan para sa araw na yon. May plano silang magpalipad ng ilang eroplano, ngunit sa biyahe, naging saksi si Carlos sa isang hindi maipaliwanag na pangyayari. Napansin niya ang isang kakaibang bagay na hugis tabako na papalapit mismo sa kanya. Hindi niya malaman kung ano iyon, pero ang dikuran nito ay tila matindi ang pinsala. Para sa kanya, parang binaril ito. Ang bagay ay 300 metro ang taas mula sa lupa at mabilis na bumababa ang altitude. Bago pa ito makarating sa highway, pinanood ni Carlos habang bigla itong lumiko ng buo, lumipad sa kabaliktarang direksyon, saglit na dumulas sa hangin at pagkatapos ay bumagsak ng diretso sa lupa. Huminto si Carlos sa gilid ng kalsada at nagtungo sa lugar kung saan niya nakita bumagsak ang UFO. Nalaman niyang bumagsak ito malapit sa isang puting bahay. May tumatagas na chemical mula rito na sinunog ang damo sa loob ng 40 metro. Ang bagay na nakita niya ay kasing laki ng isang school bus at mayon ay may mga kalat na debris sa paligid nito habang nakabaon ito sa lupa. Nakaamoy si Carlos ng amoy, ammonia, at nakakita siya ng kakaibang debris na parang foil na kusang bumabalik sa dati nitong anyo. Dumating ang militar at pinaalis siya. 1 linggo ang lumipas. May mga estudyante na nakakita ng nilalang malapit sa gymnasia pero agad na binarikadahan ng militar ang lugar. Sa parehong hapon, may 3 babae na nagsabing nakakita sila ng isang nilalang na naglalakad sa 2 paa at tila hindi galing sa mundong ito. Nakatalungko ito sa isang maliit na bakanteng lote sa lungsod. 5 talampakan ang taas nito at malaki ang ulo.
Ayon sa kanila, ito ay payat, may kayumanggi at mamantikang balat. Nagtapos ang araw na may ilang hindi maipaliwanag na pagkakakita ng mga extraterrestrial at kahit isang ulat ng UFO. Ang kakaibang nakakabahalang karanasan ay nananatiling hindi maipaliwanag at patuloy na nagpapakaba sa mga nakakarinig nito. Bilang 14. Si Suehiko Kiyuchi ay namuhay ng isang kawili-wiling buhay. Isa siyang manunulat at tagahanap ng kometa na nakadiskubre ng 4 na kometa sa kanyang buhay. Isa sa mga kometang iyon ay ipinangalan pa sa kanya. Mahirap hanapin ang mga bagay na ito sa kalawakan dahil mas mahina ang liwanag nila kumpara sa mga bituin. Kaya naman si Kiyuchi ay itinuring na isang mahusay na manggaanggaso ng mga kometa. Pero may isang bagay na mas kahanga-hanga pa nagbigay sa taong ito ng masamang katanyagan. Isang misteryong napakakaiba na hanggang ngayon ay nalilito pa rin ang mga siyentipiko sa kanyang kwento. Nagsimula ang kanyang kwento noong 1977 nang siya ay 22 taong gulang at nagtatrabaho sa Japan Air Self-Defense Force. Bilang isang flight dispatcher, siyang namamahala sa kontrol ng operasyon ng aeronautika, partikular para sa Hyakuryu Air Base sa Omitama, Ibaraki. Isang gabi, habang nasa trabaho, si Kuchi ay nakaranas ng matinding sakit na nagmumula sa kanyang tiyan. Agad na naalerto ang kanyang mga katrabaho at dali-dali siyang dinala sa ospital. Sa ospital, si Kuchi ay na-diagnose na may bara sa kanyang duodenum. Ang kondisyong ito ay maaring maging sanhi ng kamatayan, isang sintomas na hindi matatakasan ng binatang lalaki. Matapos ang ilang minutong pagsubok na buhayin siya, idineklara siyang patay na. At yun na yun, inalis na ng mga doktor ang kanilang mga scrub suit at nagsimula na ang paghahanda para sa katawan. Makalipas ang 30 minuto, balik na sa kanilang normal na gawain ang mga staff ng ospital. Pagkatapos ay may nangyaring tunay na hindi maipaliwanag. Nagising si Kuchi. Nabuhay siyang muli na parang galing lang sa malalim na pagkakatulog pero hindi ganoon ang nangyari. Ilang doktor ang naroon nang siya ay pumanaw at walang saysay ang kanilang pagsisikap na buhayin siyang muli. Bagamat marami ang mag-aakala na si Kuchi matapos mawala ng matagal, ay magkakaroon ng ilang antas ng pinsala sa utak o iba pang mga problemang pangkalusugan. Ayos naman siya maliban sa nagkaroon siya ng kakaibang karanasan habang siya ay sa muntik ng maging walang hanggan niyang pamamahinga. Pagdating sa sobrang dilim, napansin ni Kuchi ang isang ilaw sa malayo. Ang ilaw na iyon ay naging isang lagusan na hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nahatak papunta roon. Pagpasok niya, napunta siya sa isang bagong tanawi puno ng mga bulaklak at luntiang namumulaklak na damuhan. Pinakamangha-manga, sinabi ni Kuchi na ramdam niya ng buo ang kanyang katawan. Naglakad siya ng nakayapak at naramdaman niya ang lupa at damo sa ilalim ng kanyang mga paa. Di nagdagal, natuklasan niya ang isang ilog na may bangkang palutang-lutang dito. Sumakay siya at ginamit ang kanyang mga kamay para magsagwan, isang mahirap na gawain na nag-iwan sa kanya ng pagod pagdating niya sa kabilang pampang. Pagdating niya sa pampang, napagtanto ni Kuchi na hindi siya nag-iisa. May 5 hindi kilalang tao na agad lumapit sa kanya at isa sa kanila ang nagtanong kung bakit siya naroon. Masyadong nabigla ang lalaki kaya hindi siya nakapagsalita at hindi rin niya alam ang sagot. Dinanas siya ng babae sa grupo papunta sa isang bundok at doon niya nalaman kung sino ang mga hindi kilalang tao na ito. Sila pala ang kanyang yumaong pinsan at mga lolo at lola. Pagkatapos ng revelasyong ito, nakatagpo si Kuchi ng isang mukha sa bundok na nagsabi sa kanya ng isang bagay na hindi niya maalala. Ilang sandali pa, nagising si Kuchi sa ospital. Pakiramdam niya ay huminto ang kanyang paghinga at tibok ng puso. Ngunit hindi pa siya ganap na bumabalik sa kanyang pisikal na katawan. Ang kanyang pamilya na nakapaligid sa kanya habang basa ng luha ang kanilang mga pisini ay hindi marinig ang anumang sinasabi niya. Sinundan pa ni Kuchi ang kanyang ina palabas ng kwarto at narinig niya itong nagsasalita sa kanyang mga kapatid na babae. Sinasabi sa kanila ang tungkol sa kanyang pagpanaw. Nang muling nabuhay si Kuchi at nagulat ang pamilya, naalala niya ang pag-uusap na narinig niya mula sa kanyang ina at 2 kapatid na babae. Lahat sila ay napanganga sa pahayag na ito. Pagkatapos nito, nagsimulang maalala ni Kuchi ang iba pang mga pangyayari na kanyang naranasan. Sa isa niyang karanasan, naglakbay siya pabalik ng libu-libong taon sa panahon ng dakilang baha. Nadiskubre niya na ang tubig ay nagmula sa isang kometa na masyadong lumapit sa daigdig. Ang puwersa ng grabidad ang humila ng yelo mula sa kometa papunta sa atmosfera ng daigdig na nagdulot ng matinding pagbuhos ng ulan na agad nagtaas ng antas ng dagat ng 2,000 metro. Ayon sa kwento, naranasan ni Kuchi ang paglika ng universo. Sinabi niya na nakabalik siya sa simula ng lahat. Isa itong karanasan na nagtulak sa kanya na pag-isipang muli ang paniniwala niya sa Big Bang at sa halip ay nagmungkahi ng presensya ng isang mas mataas na isipan ng universo kung saan ang universo ay isang malaking kamalayan. Nagawang mahulaan ng binatang lalaki ang ilang aspeto ng hinaharap at sinabi niyang sa dekada 80 matutuklasan ng sangkatauhan ang ebidensya ng isang maunlad na sibilisasyon mula sa sinaunang mundo. At sa pagitan ng 2024 at 2027 matatagpuan ang mga higanteng kalansay sa Timog Amerika. Lahat ng mga pangyayaring ito ay naganap sa loob lamang ng 30 hanggang 40 minuto na nag-iwan kay Kuchi at sa buong mundo ng maraming hindi nasasagot na mga tanong.
Ang mga doktor at siyentipiko ay naguluhan sa kanyang muling pagkabuhay at sa mga kakaibang kwento na kanyang ibinahagi pagbalik niya. Bilang 13. Ang mga tsismis tungkol sa mga himala ay madalas na nag-iiwan ng maraming tao na nagtatanong kung ito ba ay tunay na banal na pangyayari, panlilinlang o pagpapakita ng malawakang isterya. Pagdating sa mga aparisyon ni Ana Maria at ang sinasabing banal niyang mensahe na paminsan-minsan ay napapabalita, hindi natin maiwasang itanong din ang parehong bagay. Ganun din ang nangyari sa isa pang himalang insidente na nagsimula noong 12 ng Enero, 1973. Si Sister Agnes Katsuko Sasagawa, isang Hapones na madre na bingi, ang unang nakaranas ng kakaibang mga pangitain na hindi maipaliwanag ang pinagmulan. Noong araw na iyon, nakakita siya ng isang maliwanag na sinag ng liwanag na nagmumula sa tabernakulo, isang magarang kahong may kandado na sumisimbolo sa presensya ng Diyos sa gitna ng mga tao. Ito ay misteryoso at tiyak na nag-iwan kay Sister Agnes ng pagkabigla. Kalaunan, unti-unting nawala sa kanyang isipan ang tungkol dito. Ngunit makalipas ang 2 araw, muling nagpakita ang misteryosong liwanag na siyang naging hudyat ng simula ng sunod-sunod na kakaiba ang mga pangyayaring kanyang mararanasan. No, 28 ng Hunyo, biglang nakaranas ang madre ng sinasabing stigmata, ang mga sugat na bigla na lang lumilitaw sa balat ng isang tao. Kadalasan ay kaugnay ng pagpapako sa krus. Lumabas ang sugat sa kanyang kaliwang kamay at hugis krus ito. Ang kamay ni Sister Agnes ay namumula at kumikirot sa sakit. Pagkatapos itong mapansin, ang isang malapit na kahoy na rebulto ni Maria ay nagliwanag. Lumipas ang mga araw na walang nangyaring kakaiba hanggang sa pagsisimula ng Hulyo, nang sa wakas ay kinausap na siya ng nilalang gamit ang mga salita. Habang nagdarasal sa kapilya, ang isang rebulto ng mahal na Birheng Maria na inukit mula sa isang blok ng kahoy ng punong katsuya ay naging daluyan ng isang mensahe. May tinig na nagmula rito, isang tinig na himalag na rinig ni Sister Agnes. Sinabi ng tinig na malapit nang gumaling ang kanyang pagkabingi. Inutusan din siyang magdasal bilang pagbabayad sala para sa mga kasalanan ng tao at iulat sa kanyang superior ang lahat ng kanyang nasaksihan. Sa parehong araw, napansin din ng ibang madre mula sa simbahan na may pulang likido na tumutulo mula sa kamay ng rebulto. Sa 4 na pagkakataon, naulit ang pagagos na nagdulot ng takot at pagkabighani sa buong simbahan. Ayon sa kwento, ang sugat na nag-iwan ng ukas sa kamay ng rebulto ay nanatili roon ng ilang buwan bago ito misteryosong nawala noong 29 ng Setyembre. Napansin ng mga madre na nagsimulang mamuo ang pawis sa leeg at noo ng Birheng Maria. Ilang araw matapos iyan, nakatanggap si Sister Agnes ng pangalawang mensahe. Sa pagkakataong ito, ipinaliwanag ng tinig na ang galit na lumanago sa Panginoon ay nagpapahiwatig na may malaking parusang ipapataw sa buong sangkatauhan. Muli, inutusan ang madre na iulat sa kanyang nakakataas ang lahat ng sinabi sa kanya. No, 13 ng Oktubre. Natanggap ni Sister Agnes ang kanyang ikatlo at huling mensahe mula sa aparisyon na tinawag na Mahal na Birhen ng Akita. Nagsimima ang tinig sa pagsasabing ang mensahe ay ipapasa sa kanyang nakakataas. Ipinaliwanag umano niya na ang mga tao ay hindi nagsisisi at hindi rin nila pinagbubuti ang kanilang sarili at dahil dito, magpapataw ng matinding parusa ang ama sa sangkatauhan. Ayon sa madre, sinabi raw ng tinig sa kanya na maraming kaluluwa ang aanihin ng isang demonyo at walang kapatawaran para sa pagdamay ng mga kasalanan. Ang mga salitang dinala sa iba pang mga madre at sa kanilang superior ay nagdulot ng takot. Nakakatakot ito at ang lalong nagpalala dito ay ang di umano'y likido ng katawan na aagos mula sa mga mata ng estatwa sa loob ng 6 na taon bago ito biglang tumigil. Isang investigasyon ang isinagawa ukol sa pangyayaring ito at kinilala ito ng simbahang Katoliko ng Hapon bilang totoo. Naniniwala silang ito ay isang banal na pangyayari, ngunit ang mga nasa siyentipikong komunidad ay hindi ito maipaliwanag. Ano na ba talaga ang nangyari dito? Isa lang ba itong panlilinlang tulad ng marami sa mga ito o may mas masama at nakakatakot na nangyayari dito? Numero 2. Hindi lang sa mga simbahan, kalangitan o sa mga anino ng mga kapitbahayan nangyayari ang mga kakaiba at misteryosong pangyayari. Maaring mangyari ang mga nakakakidabot na insidente kahit saan at kahit sino ay maaring makasaksi sa mga ito. Ang pinaka hindi inaasahang lugar para mangyari ang isang hindi maipaliwanag na pangyayari ay sa isang space center. Para masaksihan pa ito ng isang opisyal na empleyado ay lalong hindi inaasahan. Ngunit noong 1926, ito mismo ang nangyari. Isang mahangin na gabi noon sa Houston, Texas at unti-unting bumabalot ang dilim sa Johnson Space Center ng NASA. Tapos na sa kanyang trabaho para sa gabi si Frank Shaw, ang arkibista ng NASA na katatapos lang ng kanyang shift at papunta na sa kanyang sasakyan sa parking lot. Medyo walang nangyaring kakaiba sa opisina buong araw. Para kay Shaw, magiging mas kapanapanabik ang kanyang araw. Ngunit hindi sa parang inaasahan niya. Dahil habang papalapit siya sa kanyang sasakyan, huminto ang tagapag-archive nang may mapansin siyang gumalaw sa gilid ng kanyang paningin.
Itinaas niya ang kanyang ulo. Itinutok ang kanyang mga mata sa tuktok na napakalaking gusali ng Johnson Space Center. Ningkit ang kanyang mga mata habang tinititigan ang isang bagay na nagdulot ng kilabot sa kanyang likod at ninais niyang sana'y mas mabilis siyang nakasakay sa kanyang sasakyan. Nasa pinakatuktok ang isang bagay na nagdulot ng matinding takot. Isa itong nilalang na hindi pa niya kailanman nakita, malaki at itim na parang gabi. Mayroon itong malalaking pakpak ng paniki na kahawig ng isang gargoyle. Nanyinig sa takot si Shaw at wala siyang nagawa kundi titigan ito. Parang lahat ng kanyang bangungot ay nagkatotoo sa harap ng kanyang mga mata at ang takot na kasama nito ay dumanoy sa kanyang katawan. Napansin ng nilalang si Shaw at ang matalim nitong mga mata ay tumutok sa kanya. Sinabi ng arkibista na pakiramdam niya ay parang nag-enjoy ang gargoyle sa takot na idinulot nito. Pagkatapos ay ibinuka ng nilalang ang mga pakpak nito at naglabas ng lagitik na tunog habang lumipad ito patungo sa dilim ng gabi. Ilang minuto pa ang lumipas bago nakayanan ng lalaki na pagkalmahin ang sarili niya at makagalaw. Sumakay siya sa kanyang kotse nang ginginig at nagsimulang bumiyahe pa uwi. Sa bahay, inihintay ng pamilya ang kanyang pagdating. Mas huli siya kaysa sa nakasanayan kaya nag-aalala na sila. Pagdating ni Shaw sa bahay, agad nilang napansin na may mali. Si Shaw ay namumutla at hingal na hinga at agad niyang ikinuwento ang pinakakakaibang kwento na narinig nila kailanman. Siyempre, hindi siya pinaniwalaan ng pamilya at inisip nilang mali lang ang pagkakaintindi niya sa nakita niya. Sama-sama nilang napagdesisyunan na huwag ipagsabi ni Shaw ang nakita niya at tinupad ni Shaw ang kanyang pangako habang sinusubukan niyang kalimutan ang gabing iyon. Bagamat pinabagapag siya ng alaala ng nilalang na ito, nagtapat siya sa isang kaibigan na siya ring supervisor niya. Inasahan niyang agad siyang matatanggal sa trabaho, ngunit nagulat si Shaw sa naging tugon. Sinabi ng supervisor sa kanya na hindi siya ang unang nakakita sa gargoyle. Ayon sa kanila, may file na raw na nabuksan matapos ang naunang pagkakita at hindi maipaliwanag na pagkamatay ng 2 gwardiya sa Space Center. Naramdaman ni Shaw ang ginhawa, pero ang katotohanan, hindi siya nababaliw o nag-iisip lang ng kung ano-ano ay nagdala ng mas maraming tanong at mas manalaking panganib. Ano ba talaga ang nakikita niya at ng iba pang mga saksi sa Houston? Numero 11. Noong ika-11 ng Marso, 2011 nakaranas ng matinding pagkabigla ang mga residente ng Japan Trench. Isang lindol na may nakakakilabot na lakas na 9.1 ang magnitude. Tumama sa hilagang silangang baybayin ng Honshu. Nagpasimula ng napakalaking tsunami na dumating sa mga baybayin sa loob lamang ng 30 minuto. Pinababsak ang mga seawall at pinahinto ang 3 nuclear reactor sa mga sumunod na araw. Ito ay nakilala bilang ang lindol at tsunami sa Tohoku noong 2011. Isa itong sakuna na nagpatumba ng mga bahay, sumira sa kalupaan, nagpahinto ng supply ng kuryente at kumitil ng libo-libong buhay. 15,800 na nasawi ang naitala, 6 ang nawawala at mahigit 6,000 ang nasugata. 123,000 bahay ang gumuho at 1 milyon pa ang nasira. Ang tsunami na umabot ng 12 talampakan ang taas at rumaragasa sa bilis na 500 milya bawat oras ang naging dahilan ng karamihan sa pinsala. Ang mga nakaligtas sa nakakatakot na pangyayari ay naiwan na walang tirahan, pagkain at may nakakatakot na alaala na hindi na nila malilimutan. Kasabay ng mga alaala ng matinding pangyayaring nagdudot ng trauma ng mga estadistika at pinsala ay may isang mystery yung hindi maipaliwanag. Ito ang misteryo ng sunod-sunod na umano'y pagpapakita ng mga multo at mga hindi maipaliwanag na karanasan na nagsimula matapos ang pananalasa ng tsunami. Nung nagsisimula nang bumalik sa normal ang buhay sa baybayin, nagsimula ang mga kakaibang pagpapakita. Ang mga driver ng taxi sa mga pinaka-apektadong lugar tulad ng Sendai o Ichinomaki ay nag-ulat ng ilang nakakabahalas mga kwento. Ilang driver ang nagsabing may mga pasaherong sinasakay nila na bigla na lang nawawala habang nasa biyahe pa bago pa man makarating sa kanilang destinasyon. Madalas, ang mga pasahero ay nagbibigay ng mga address na wala na ngayon sa mga lugar na binasak ng tsunami. Pagkatapos ng tsunami, nag-ulat ang mga taxi driver ng kakaibang lamig sa likod ng kanilang sasakyan at mga nakakalitong pag-uusap sa mga misteryosong pasaherong ito. Kadalasan, tinatapos pa rin nila ang ruta kahit na bigla nang nawawala ang mga pasahero. May ibang mga residente na nakakita ng mga anyong basang-basa dahil sa tsunami, mga bagay na gumagalaw ng hindi maipaliwanag at mga elektronikong aparato na umaasta ng kakaiba. Sa kabila ng mga pagdududa ng iba na ito ra ay dahil sa PTSD, nanindigan ang mga residente sa kanilang mga kwento na nag-iwan ng isang nakakakilabot at kapanapanabik na misteryo. Numero 10. Ang griffin ay isang nilalang sa alamat na ayon sa mga kwento may katawan, hulihang mga paa at buntot ng isang leon at may ulo, pakpak at harapang mga kuko ng isang agila. Dahil pinagsasama ng imang ito ang hari ng mga hayop at ang hari ng mga ibon, madalas gamitin ang griffin bilang simbolo ng tapang, kapangyarihan at banal na pagbabantay sa ilang konteksto.
Pinaniniwalaan na nagmula ang adamat sa Silk Road nang ang mga sinaunang manlalakbay ay nakatagpo ng mga fossil ng Protoceratops na dinosaur at mading inisip na ang hayop ay may mga nabanggit na bahagi ng katawan. Habang karamihan sa atin ay sigurado na ang griffin ay isang adamat lamang, ang mga residente ng Brentford sa West London, England ay hindi ganoon kasigurado. Sinasabing nakita na ang nilalang doon sa ilang pagkakataon at nag-iwan ito ng bakas sa lugar mula noon. Ang Griffin Brewery na matatagpuan malapit sa Chiswick ay isang magandang halimbawa nito, pati na rin ang Brentford Football Club na naglalaro ng kanilang mga home games sa Griffin Park. Bukod pa rito, ang coat of arms para sa mga lugar ng Brentford at Chiswick ay may dalawang griffin na may hawak na kalasag sa pagitan nila. Lahat ng mga ito ay tumutukoy sa isang kwento mula pa noong kalagitnaan ng 1600 nang si Haring Charles ang ikalawa ang namumuno. Sinasabing siya ay may relasyon sa isang babae na nagangalang Nell Gwyn at nagpasya siyang bigyan siya ng isang espesyal na regalo na isang griffin. Inalagaan niya ang milarang sa kanyang bahay sa The Butts na ngayon ay kilala bilang Brent Road at doon isang hindi inaasahang aksidente ang nangyari. Isang araw sa hindi inaasahang paraan, nahulog ang griffin sa ilog Brent at inano rito papunta sa ilog Thames. Labis na nalungkot si Nell dahil inakala niyang nalulod ang nilalang, ngunit hindi niya alam na nakarating ito sa Brentford Ede kung saan nagawa nitong makalabas sa Pampang. Nagpatuloy itong manirahan sa lugar na iyon at di nagtagal ay nakahanap din ng kapareha. Ang ikalawang bahagi ng kwento ay makalipas ang ilang taon. May isa pang griffin na dinanas sa lugar ni Joseph Banks matapos siyang bumisita sa isang kakaibang isla kasama si Kapitan James Cook. Nakatakas ang kanyang griffin at natagpuan nito ang griffin ni Nell. Nagkaroon ng ilang supling ang dalawa bago sila biglaan nawala at may mga tao raw na nakakakita sa mga nilalang na ito paminsan-minsan. Isang lalaki na naggangalang Kevin Chippendale ang nag-ulat noong 1984 na naglalakad siya sa Braemar Road nang makita niya ang isang kakaibang nilalang sa langit sa ibabaw ng bubong ng Green Dragon Apartment Complex. Sinabi niya na ito ay may nuso ng aso, 4 na paa at isang pares ng pakpak na tumutulong dito na lumipad sa langit ng walang kahirap-hirap. Nakita niya ulit ang parehong nilalang sa sumunod na taon at doon lang niya napagtanto na kamukha ito ng griffin na nasa karatula ng Griffin Pub. Sa pagkakataong ito, ilang tao rin ang nakakita sa nilalang at sila ay naguluhan. Di nagtagal, mas marami pang residente sa lugar ang nagsimulang makakita ng katulad na nilalang, bagamat karamihan ay naniniwala na ito ay panlilinlang lamang o kaya naman ay pinalaki lang ng media ang unang maling pagkakakita. Ano man ang totoo, marami pa ring tao sa Brentford ang matibay ang paniniwala na talagang umiiral ang griffin at na lahat ng mga nakita ay totoo. Bilang siyam, noong 1900 si Profesor Alexander Chuvarov mula sa Bashkir State University sa Russia ay nakagawa ng isang kahanga-hangang tuklas habang siya at ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay nag-explore sa nayon ng Chander sa South Urals. Nabasa ni Chuvarov ang mga ulat sa kasaysayan na nagsasabing may malalaking batong slab na minsang umiral sa lugar na iyon, kaya nagsimula ang grupo nilang maghanap ng ebidensya tungkol dito. Nauwi sila sa paghahanap sa ilalim ng balkonahe ng isang bahay sa lugar at nakagawa ng isang kahanga-hangang tuklas matapos sabihin sa kanila na ang ganitong bato ay ginamit bilang pundasyon ng balkonahe noon. Sinabihan siya na ang slab ay may kakaibang mga ukit na hindi maintindihan at agad na pukaw ang kanyang interes. Nang matagpuan niya ang bato, pinangalanan niya itong Dashka mula sa pangalan ng kanyang apo. Ngunit kilala rin ito bilang Ural Map Stone or of the Creator. Pagkatapos mahukay ang slab, masusing sinuri ito at nakumpirma na meron nga itong mga sulat at ukit. Pinaniniwala ang nasa 120 milyong taon na ang tanda nito at patuloy pa ring sinusubukan ng mga mananaliksik na tukuyin kung sino ang dumikha nito. Ang bato ay may taas na humigit kumulang 5 talambakan at may bigat na halos 1 tonelad. Natukoy na ang mga ukit na nasa bato ay isang mapa ng rehiyon ng kabundukang Ural. Nakahanga-hanga na sa sarili nito, ngunit mas lalo pang namangha ang mga mananaliksik sa tumpak na pagkakaguhit nito. Ipinapakita nito ang mga kanal sa lugar, mga daanan ng sistema ng irigasyon at ang pinakakahanga-hanga, 2 dam na gawa ng tao na pinaniniwalaang umiral noong panahong iyon. Napakalaki ng mga dam na ito kaya nahihirapan ang mga siyentipiko na maintindihan kung paano nagawang itayo ng sinaunang sibilisasyong ito gamit lamang ang mga primitibong kagamitan at pamamaraan. Ipinapahiwatig nito na ang mga lumikha ng bato ay may mas mataas na antas ng kaalaman at dahil dito maraming teorya ang lumitaw kung sino ang gumuhit ng mapa at paano nila ito nagawa. Ipinakita ng karagdagan pagsusuri na ang bato ay may 3 magkakaibang patong, isa ng porselana, isa ng diopside glass, at isa pa ng dolomite. Dapat tandaan na ang 3 materyales na ito ay hindi kailanman natural na nagsasanib, kaya't mas lalo pang naging misteryoso ang natuklasan na ito na hindi maipaliwanag. Ang patong ng porselana ang naglalaman ng tinutukoy na mapa.
Pero ang nakakalito sa mga historiador ay ang katotohanan para makagawa ng porselanang ito. Kailangan ng napakataas na temperatura at ito ay dapat imposibleng magawa noong panahong iyon. Dahil kaya lang nating makalikha ng ganitong kataas na temperatura sa ilalim ng mahigpit na kontrol at napakadelikadong mga kondisyon sa makabagong panahon. Taliwas ito sa mga teorya ng maraming eksperto na naniniwalang ang bato ay likas na pormasyon lamang at hindi talaga isang mapa. Sinabi ni Chuvyov na ang mapa ay maaari lamang nagawa mula sa pananaw sa impapawid dahil ipinapakita nito ang lugar na may tatlong dimensional na katumpakan. Tungkol naman sa mga sulat at simbolong inukit sa bato, wala pang nakakalapit sa pagdedecode ng mga ito. Ilang iba pang sinaw ng wika, gaya ng Sumerian, Sanskrit at Proto-Chinese ay inihambing na sa bato, ngunit wala sa mga wikang ito ang may pagkakahawig sa mga sulat na nasa slab. Mas lalo pang nakakagulat ang katotohanan noong panahon na sinasabing ginawa ang bato, mga dinosaur at katulad na nilalang pa ang gumagala sa mundo at wala pang mga hominid noon. Patuloy pa ang mga pananaliksik at sana balang araw ay maintindihan natin ang tunay na layunin ng Ural Map Stove. Numero 8. Ang bundok Washington na matatagpuan sa New Hampshire sa US ay isa sa mga pinakatanyag na palatandaan sa Appalachian Trail. May taas na 8 talampaka. Ito ang pinakamataas na tuktok sa hilagang silangan ng bansa. Ang trail ay meron ding ilang mga kubo ng Appalachian Mountain Club. At kahit na ang pagtatayo ng mga kubong ito ay ginawa na may mabuting layunin, naging medyo kontrobersyal na ito sa mga hiker na naglakas loob na tahakin ang trail. Kilalang kilala na ang lagay ng panahon sa trail ay maaring biglang magbago at maraming hiker na ang naranasang ma-expose sa mga elemento ng kalikasan nang walang anumang silungan. Sinasabing maraming buhay na ang nailigtas ng mga kubong ito sa ganitong mga pagkakataon, pero hindi lahat ay gusto ang mga ito. Naniniwala ang ilang hiker na sobra ang singil para magamit ang mga kubo. At hindi rin nila gusto na may mga thru hiker na kadalasan ay hindi na kailangan magbayad dahil inialok nila ang kanilang serbisyo kapalit ng pagkain, matutuluyan at tubig. Ang mga kubo ay nasa mga lugar na ito ng mahigit 5 taon bago pa man natapos ang Appalachian Trail noong 1937. Noong una, ang mga kubo ay itinayo bilang mga simpleng silungan ng mga taong dumadaan sa lugar, ngunit kalaunan, inayos ang mga ito at naging mga kubong makikita roon ngayon. Ang pinakakilalang mga kubo ay matatagpuan sa Greenleaf, Lonesome Lake, Galehead, Zealand Falls at Lakes of the Clouds. Ito ay ang huli sa mga kubong ito na siya nasa pinakamataas na elevasyon, kung saan naganap ang isang kakaibang pangyayari noong kalagitnaan ng dekada 1930. Nagsimula ito noong 1900 nang dalawang hiker, sina Alan Ormsby at William B. Curtis, ay tumatawid sa trail. Gaya ng madalas mangyari, biglang dumala ang lagay ng panahon sa lugar ng walang babala at sila ay inabutan ng isang mabagsik na bagyo na kumitil sa kanilang buhay nang hindi sila makahanap ng masisilungan. Pagkatapos nito, napagpasyahan na kailangang magtayo ng isang kubo upang maiwasan ang mga katulad na trahedya sa hinaharap. Ang kubong iyon ay kalaunan pinalitan ng kubo ng AMC na nananatili pa rin hanggang ngayon sa kabila ng nakakatakot na kwento na konektado rito. Noong bandang 1935, isang miyembro ng AMC crew na kilala lamang bilang si George ang ipinadala upang inspeksyonin ang kubo bago ito buksan pagkatapos ng taglamig. Sinabihan siyang hanapin kung may anumang sira ang kubo at iulat ang kanyang natuklasan sa kanyang mga supervisor gamit ang two-way radio. Pagdating niya, wala siyang nakitang kapansin-pansing sira dahil nakatakip pa rin ang mga bintana at tila walang naging epekto ang malamig na panahon sa gusali. Bandang tanghali ng araw na iyon, tinawagan ng natitirang crew si George sa radio upang malaman ang kanyang natuklasan. Ngunit wala silang natanggap na sagot na hindi naman kakaiba para sa kanila. Inisip nila na baka nagpasya si George na maglakad-lakad pero nang hindi pa rin nila siya makontak, pagsapit ng 8:00 ng gabi, nagsimula na silang mag-alala. Napagdesisyonan na magpapadala ng crew sa kubo kinabukasan ng umaga upang tingnan ang kalagayan ni George. Pagdating nila, natagpuan nila ang kanyang backpack at gamit sa loob ng kubo at sa mesa ng kusina, nakita nila ang kanyang radyo. Marami pa itong natitirang baterya at hindi nila maintindihan kung bakit hindi siya tumugon noong nakaraang araw. Hinalugog nila ang kubo pero wala silang nakita kahit anong bakas ni George kaya nagsimula silang maghanap sa labas, ngunit wala rin silang nahanap. Sa huli, may nakarinig ng ingay mula sa kusina at nang siyasatin nila, nakita nila si George na nakayuko sa ilalim ng lababo habang mahigpit na yakap ang isang panakol sa kanyang dibdib. Kitang-kita na takot siya at nakiusap siya sa iba pang mga kasama na ilabas siya doon. Ipinaliwanag niya kalaunan na pagdating niya sa kubo, sobrang pagod na siya at nang makapasok siya sa loob, sinimulan niyang suriin ang kanyang mga gamit habang nagpapahinga. Pero bigla niyang naramdaman na parang may nakatingin sa kanya at naramdaman niyang may presensyang lumalapit sa kanya mula sa likod.
Nang bigla siyang lumingon, nakita niya ang isang baluktot na mukha na nakatingin sa kanya mula sa isa sa mga bintana ng kainan na noon ay may mga tablang nakapako pa rin. Sa kanyang pagkabigla, napansin niyang ang parehong mukha ay sumisilip sa kanya mula sa bawat bintana at parang natutunaw ang mga ito papasok sa loob ng kubo. Tumakbo siya at nagtago sa ilalim ng lababo sa kusina kung saan siya natagpuan kalaunan at wala nang nahanap na paliwanag tungkol dito. Numero 7. Ang masangkot sa kahit maliit na aksidente sa sasakyan ay maaaring maging isang traumatic na karanasa kahit walang natamong sugat. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga ganitong aksidente ay talagang aksidente lang. Pero mukhang may isang tao sa Nebraska na sinasadya ang mga banggaan at hindi pa siya nakikilala. Nangyari ang mga banggaan ito sa Highway 36 sa Bennington at lahat ng mga sangkot ay nag-ulat ng parehong detalye sa pulisya. Sinabi nila na may isang kakaibang lalaki na hindi pa nila nakita noon na biglang dumitaw na parang sumulpot mula sa kawalan at pagkatapos ay bigla ring nawala. Isang lalaki na nagngangalang Kyle Sorensen ang nagsabi na nagmamaneho siya sa highway kasama ang kanyang asawa isang gabi nang bigla niyang makita ang bisikleta ng bata sa gitna ng kalsada. Hindi siya nakaiwas agad kaya nabangga niya ang bisikleta at sa ikinagaan ng loob niya mulang batang nakasakay dito. Huminto siya ng sasakyan at papalabas na sana para tingnan ang pinsala sa kanyang sasakyan at hanapin ang paliwanag kung bakit naroon ang bisikleta nang may mapansin siyang kakaiba sa kanyang rearview mirror. May isang kotse na nakaparada hindi kalayuan sa Pawnee Road at nang makita ito ni Cale, agad na pinaandar ng driver ang makina at lumapit. Huminto siya sa likod ng kotse ni Cale, bumaba at nagsimulang maglakad papunta sa sasakyan ni Cale. Nang tanungin kung anong ginagawa niya ron, sinabi niyang gusto lang talaga niyang tiyakin na ligtas sina Cale at ang mga pasahero nito pero hindi niya na ipaliwanag kung bakit siya naghihintay lang doon mismo sa lugar na iyon na patay ang makina ng kanyang kotse. Nabahala si Cale sa naging pag-uusap nila kaya nagpasya siyang umalis sa lugar. Ngunit habang umaalis sila, lumingon ang kanyang asawa at nakita ang parehong lalaki na nagbubuhos ng langis sa kalsada. Nagpasya silang wag nang bumalik at ipinaalam sa pulisya ang tungkol sa aksidente at sa kakaibang kilos ng lalaki habang sila ay paalis. Sigurado siya na sinadya ng lalaki ang aksidente at nagbubuhos siya ng langis sa kalsada para magdulot pa ng isa pang aksidente. Makalipas ang ilang sandali, isang lalaki na nagngangalang Garrison Beach ang nagmamaneho sa highway kasama ang kanyang asawang si Skylar nang kinailangan nilang umiwas para hindi mabangga. May malaking piraso ng bakal na inilagay sa kalsada at matapos nilang maiwasan ito, napunta ang kotse sa kana. Lumapit pagkatapos ang isang lalaki mula sa nakaparadang kotse malapit doon at nag-alok na ihatid sila sa presinto. Sinabi ni Garrison na para bang hinihintay sila ng lalaki at tinanggihan nila ang alok nito. Ngunit pagkasabi nila nito, dali-dali siyang bumalik sa kanyang kotse at umalis agad. Meron pang ilang ulat tungkol sa mga bagay na inilalagay sa kalsada at kasalukuyang isinasagawa ang investigasyon upang tuluyang matukoy ang lalaking responsabale. Hang-anim, noong 1815, si Elizabeth Finning na 20 taong gulang ay nagtatrabaho para kay Orlabar Turner sa London, England. Kinuha siya bilang kusinera ng pamilya at gabi-gabi siyang naghahanda ng hapunan para kina Orlabar, ang kanyang asawang si Margaret, ang kanilang anak na lalaki at ang manugang nilang si Charlotte. Maganda ang pakikitungo niya sa pamilya at sa iba pang kasambahay, kabilang na si Sarah Pierre na tagalines at ang dalawa nitong apprentice. Ngunit isang gabi, nagbago ang atmosfera sa bahay nang lumapit si Eliza sa kwarto ng isa sa mga apprentice upang magtanong kung maaari siyang makahiram ng kandila. Habang naglalakad, nasalubong niya si Charlotte na naramdaman niyang hindi tama ang suot ni Eliza at nagbanta na tatanggalin siya sa trabaho. Pagkatapos, sinabi niya kay Eliza na hindi siya natuwa sa mga sinabi, ngunit ginawa pa rin niya ang kanyang makakaya upang ipagpatuloy ang kanyang mga tungkulin gaya ng dati. Hindi alam ni Eliza na pareho na pala siyang kinainisan ni Charlotte at Sarah, kaya mas naging kumpiyansa siya sa kanyang kakayahan sa pagluluto at nagpasya siyang gumawa ng mga dumpling. Umorder siya ng yeast mula sa lokal na brewery. Pagkatapos ay hiniling ni Charlotte na magluto siya ng steak, patatas at dumpling para sa hapunan ng gabing iyon at idinagdag pa na steak pie ang kakainin ng mga apprentice. Inuna niyang gawin ang pie bago simulan ang paggawa ng mga dumpling at pagkatapos ay dinala niya ang pie sa panadero para ipaluto. Karaniwan, sabay-sabay kumain ang pamilya tuwing 3:00 ng hapon kaya iniwan niya ang mga dumpling sa tabi ng apoy para umalsa. Ngunit pagbalik niya sa bahay, nadismaya siya nang makita niyang hindi umalsa ang mga dumpling. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para ayusin ang problema, ngunit ang kinalabasan ay 6 na maliliit na dumpling na sunog na. Mukhang hindi naman ito pinansin ng pamilya at kinain pa rin nila ang mga dumpling. At si Eliza ay kumain din. Ilang minuto lang ang lumipas, nagkasakit ang buong pamilya at si Eliza, pati na rin ang isa sa mga apprentice, kaya tinawag ang doktor. Hiniling din niya kay Sarah na tawagin ang kanyang ama si William Finning na nagtatrabaho sa Red Lion Street sa Holborn bilang isang nagtitinda ng patatas. Naalala lang ni William kalaunan na pinapunta siya sa bahay dahil hindi nabanggit na ito ay isang agarang usapin.
Nang dumating siya sa bahay, bandang alas 10:30 ng gabi, sinabi sa kanya na wala si Eliza at kalaunan lang nalaman na si Charlotte ang nagsabi kay Sarah na magsinungaling. Si John Marshall, isa sa mga doktor na dumating sa lugar, ay sinuri ang mangkok na ginamit ni Eliza sa paggawa ng dumplings at napag-alaman niyang may arsenic doon. Agad na napagbintangan si Eliza at siya ay inaresto. Nakaipon ang kanyang mga magulang ng 5 libra para sa isang abogadong tagapagtanggol at isang solicitor. Sa kabilang banda, ang mga Turner ay may access sa ilang mga legal na eksperto at may pera upang mabayaran sila ng malaki. Sa paglilitis, ipinaglaban na galit pa rin si Eliza dahil pinagsabihan siya ni Charlotte at siya ra ang naglason sa pamilya bilang paghihigante. Ipinahayag din na ninakaw niya ang arseniko na ginamit mula sa opisina ng apprentice. Napansin na nawala ang arseniko 2 linggo bago ang insidente, ngunit sinabi ni Eliza na hindi ito totoo at hiniling niyang patunayan ito ng isa sa mga apprentice, ngunit tumanggi ang korte na pakinggan siya. Ang doktor na dumalo sa insidente ay nagsabi na magpapatotoo siya na nalason din si Eliza, ngunit muli tumanggi ang korte na pakinggan ang kanyang testimonya kahit na siya ay isang iginagalang na siruhano. Sa pagkabigla ng lahat, hinatulan si Eliza ng kamatayan. Maraming tao sa lugar ang nagpetisyon na baguhin ang hatol, ngunit binaliwala lamang ang kanilang mga pakiusap. Lumabas kalaunan matapos ang karagdagang investigasyon na may mga ebidensiyang hindi na isama sa paglilitis at may sabwatan upang maipapatay si Eliza. Napatunayan ang kanyang pagiging inosente nang matuklasan na wala namang arseniko sa alinman sa pampaalsa o gatas na ginamit sa paggawa ng dumplings. At noon, 1,928, inamin ng anak ng Turner na si Robert na siya ang may sala. Pero ang pamangkin niya ay umamin din kalaunan, kaya nananatiling hindi alam kung sino talaga ang tunay na may sala. Numero 5. Ang mga libingan ay maaring maging napaka-interesante bisitahin dahil madalas tayong napapaisip tungkol sa buhay ng mga nakalibing bago sila pumanaw. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga lapida ay naglalaman ng kahit kaunting mga palatandaan tungkol sa naging buhay nila, tulad ng petsa ng kanilang kapanganakan, kung sila ba ay nagkaroon ng asawa at mga anak, at kung kailan sila pumanaw. Ngunit may ilang mga lapida na nagdudulot ng hindi maipaliwanag na mga misteryo kapag natuklasan, gaya mang ipinapakita ng libingan ng isang individual na tinawag na Druid of Colchester. Dapat tandaan na nung unang panahon, ang salitang Druid ay madalas gamitin upang ilarawan ang isang tao na may karanasan sa medisina, sa halip na ang imahe ng mga mahikero na naisip natin ngayon kapag naririnig ang salitang ito. Ang lapida ay natuklasan sa nayon ng Stanway, malapit sa Colchester sa Essex, England, noong 1900 at 76 ng isang grupo ng mga mananaliksik na nagtatrabaho sa lugar. Ang libingan ay mula sa panahon ng Bakaw at pinaniniwalaang ang lalaking inilibing doon ay namatay bandang 50 AD. Habang ang edad ng libingan at ang mga inskripsyon sa bato ay talagang nakakaintriga na, ang tunay na nagpasabik sa mga mananaliksik ay kung ano ang natagpuan sa loob nito. Nadiskubre nila ang isang balabal na pinalamutian ng iba't ibang brosa, isang board game na may mga salaming pananda, isang salaan ng tsa at ilang mga metal na pamalo. Ngunit ang pinakakapansin-pansing na tuklasan ay isang set ng mga kagamitang medical na pinaniniwala ang pinakamatanda na kailanman ay natuklasa. Kabilang sa mga ito ay isang scalpel, forceps, mga hook, at isang lagaring pang-opera na lalo pang nagpapatibay sa teorya na ang lalaki ay may kaalaman sa larangan ng medisina. Tungkol naman sa mga metal na pamalo, pinaniniwala ang ginamit ang mga ito para sa panghuhula na kilala rin bilang dowsing at inaakalang ang isang jackbead na nahukay ay pinaniniwala ang may taglay na mahiwagang kapangyarihan noong nabubuhay pa ang druid. Ipinapahibatig nito na maaring isa siyang druid, manghuhula o manggagamot. At kung siya nga ay isang druid, ito ang nag-iisang libingan ng British druid na natuklasan kailanman. Noong panahon na nabubuhay pa ang lalaki, maraming mga druid ang naninirahan sa Anglesey, ngunit sinapit nila ang masaklap na kapalaran. Pagkatapos ng pag-aalsa na iniutos ni Reyna Boudica, nagpasya si Emperador Claudius na kailangang lipulin ang lahat ng mga druid at winasak ang kanilang mga bahay, lupa at ari-arian na nag-iwan ng kakaunting ebidensya na sila ay minsang nabuhay. Kaya naman, kung mapapatunayan na ang libingang ito ay pag-aari ng isang druid, magiging isang pambihirang tuklas ito. Sa kasamaang palad, kasalukuyang walang paraan ang mga eksperto para mapatunayan ito at nananatiling hindi kilala ang pagkakakilanlan ng lalaki. Mahigit 1 dekada ng pinag-aaralan ng mga mananaliksik ang libingan at ang mga bagay na natagpuan dito, at habang dumarami ang naniniwalang isang druid ang lalaki, may ilan namang naniniwalang maaring nasawi lamang siya. Noong panahon ng pananakop ng mga Romano sa Britanya na naganap noong AD 43, walang duda na magkakaroon pa ng mas malalim na pananaliksik at gagawin ang lahat ng paraan upang makilala ang druid. Pero sa ngayon, maari lang tayong maghaka-haka kung sino siya at kung ano ang kanyang ikinabubuhay noong mga siglo na ang nakalipas. Bilang 4. Siguradong napaka-exciting makahanap ng sinaunang bato na may nakasulat mula pa noong unang panahon.
Pero ang mga ganitong klase na natuklasan ay maaaring maging nakakainis din kapag napagtanto ng mga mananaliksik na hindi nila kayang isalin ang sulat na ang mensaheng nakasulat sa bato ay malamang na hindi na malalaman kailanman. Ganito ang kaso sa Olmec script na natuklasan sa isang 4 na toneladang patayong bato sa Mexico. Ang pagkakatuklas, tulad ng marami pang iba, ay nadiskubre ng hindi sinasadya at ang mga mangingisdang nakatagpo nito noong 1986 ay hindi kailanman inasahan na ang kanilang natuklasan ay patuloy na magpapalito sa mga siyentipiko sa loob ng mga dekada. Ang bato ay natagpuan sa isang maliit na pamayanan pangingisda sa La Mojara malapit sa Veracruz. At nang simula ng mga eksperto ang pag-aaral nito, napagtanto nila na mahirap ang kanilang haharapin. Ang Olmec script na natagpuan sa bato ay napakatanda na, kaya maliit na bahagi lamang nito ang kayang mabasa at ang natitira ay nananatiling misteryo. Pinaniniwalaang ang pictorial na sulat ay mga 2,000 taon na ang tanda dahil ang ganitong uri ng pagsulat ay ginagamit noon sa lugar na iyon matapos umusbong mula sa mga sulat ng kabihas ng Olmec. 2 arkeologo, sina John Justison ng State University of New York sa Albany at Terence Kaufman ng University of Pittsburgh ang masusing nag-aral sa bato. Nagamit nila ang sulat bilang parang Rosetta Stone na tumulong sa mga historiador na mabasa ang mga hieroglyphics ng Ehipto matapos itong matuklasan. At sa paggawa nito, natuklasan nila ang mga pagkakatulad sa pagitan ng sulat sa bato at ang ginamit ng mga Maya kabilang ang mga tala sa kalendaryo at mga sistema ng numero. Pero ang bato ay naglalaman ng napakaraming sulat na inukit dito sa 21 kulam, kaya ito ang pinakamahabang sulat ng ganitong uri na natagpuan kailanman. Ang mga bahagi na na-decode ay nagkukwento tungkol sa isang hari na umangat sa kapangyarihan matapos ang mahabang panahon ng digmaan at mga ritual. Natuklasan nila na ang sulat ay may ilang napaka-interesanteng katangian tulad ng pag-uulit ng parehong simbolo sa dulo at simula ng ilang kulam na nagpapahiwatig na nagsilbi itong tanda ng pagbubukas at pagsasara ng isang bahagi ng pangunusap. Bagamat may ilang pag-unlad na nagawa, maraming hamon ang kinaharap ng mga mananaliksik. Kailangan nilang alamin kung paano nabuo ang mga salitang ito o kaya ay malagay sa panganib na magkamali sa pagsasalin. Kaya naman, inihambing ito sa maraming wika na karaniwan noon sa lugar at nagawa ang bahagyang pagsasaling ito. Bagamat may ilang bahagi ng sulat ang nabasa na, marami pa ring bahagi ng sulat sa bato ang nananatiling misteryo at umaasa silang magkakaroon pa ng karagdagang pag-unlad sa hinaharap. Para mangyari ito, umaasa ang mga eksperto na makakahanap pa ng mas maraming artipakto na naglalaman ng parehong sulat at magagamit nila ito upang maintindihan ang natitirang bahagi ng kwento ng hari. Sa ngayon, nananatiling misteryoso ang kahangahangang tuklas na ito at tanging panahon lamang ang makapagsasabi kung malalaman natin kung sino ang nag-ukit ng mga salitang ito sa bato at kung ano talaga ang tunay nitong layunin. Numero 3. Hindi na kailangan ng pagpapakilala ang mga nilalang na tinatawag na Bigfoot dahil kabilang sila sa mga pinag-uusapang cryptid sa lahat ng panahon kasama ng kanilang pinsan na si Sasquatch at ang Loch Ness Monster. Maraming tao ang naniniwala na totoo ang mga Bigfoot na nagsasabing nagkaroon sila ng malapitang enkwentro sa mga nilalang na ito. Ngunit mas marami pa rin ang nananatiling nagdududa dahil wala pang totoong ebidensya ng kanilang pag-iral na natagpuan. Ang pinakakaraniwang mga ulat ng pagkakita sa Bigfoot ay naitatala sa Pacific Northwest ng US bawat taon at ang lugar na may pinakamaraming naiulat na pagkakita ay ang estado ng Washington. Ayon sa mga ulat, nakita rin sila sa California, Oregon, British Columbia at iba pang mga liblib na lugar. Ngunit wala pang sinuman ang nakapagbigay ng tiyak na video o iba pang ebidensya ng mga claim na ito. Habang kilala si Bigfoot sa US at sa karamihan ng ibang mga bansa, isa pang kahaling tulad na nilalang na nakita sa New Zealand sa paglipas ng mga taon ay mas hindi kilala. Pero kasing misteryoso rin ang katumbas nito sa US. Ang nilalang na kilala bilang Mohiu Man ay matatagpuan sa mga alamat ng Maori mula pa noong unang panahon kung saan inilalarawan ito bilang isang hayop na parang unggoy na tumatayo sa likurang mga paa nito. Sabi ng mga nakasaksi, balbon ito sa buong katawan at tila mas malakas kaysa sa tao dahil mas malaki ito kumpara sa karaniwang lalaking tao. Bilang pagsisikap na tuluyang tapusin ang kaso ng Mohiu Man, ang paranormal na investigador na si Mark Koppel ay nagpasya na hanapin ang nilalang at umaasa siyang makahanap ng ebidensya ng pag-iral nito sa kagubatan ng New Zealand. Sabi niya, ginawa niya ang desisyong ito noong 2015 matapos siyang manpalipas ng ilang panahon sa kagubatan ng Coromandel. Sinabi niya na isang araw habang siya ay nag-hiking, nakatagpo siya ng kakaibang mga bakas ng paa na hindi niya makilala. Natagpuan ang mga bakas sa halos hindi mapuntahan mga lugar at ipinakita na ang nilalang na gumawa nito ay tila naglalakad gamit ang likurang mga paa nito. Makalipas ang ilang sandali matapos ang pagkakatuklas, nagsimulang makarinig si Mark ng mga tunog ng isang mabigat na nilalang na naglalakad gamit ang dalawang paa sa paligid ng lugar. At nagsimula siyang makaramdam ng kaba habang lalo siyang nakakasiguro na may isang tao o nilalang na nanonood at sumusunod sa kanya.
Gumawa siya ng mga molde ng mga bakas ng paa at nagsimulang magsuot ng mga kamerang nakakabit sa katawan sa pag-asang masilayan ang Mojio Man. Simula noon, marami siyang oras na ginugol sa Coromandel Peninsula sa Hilagang Isla at nagulat pa ng iba pang mga natuklasan. Sa ilang pagkakataon, nagulat siya nang marinig niya ang mga tunog ng isang nilalang na sumisigaw o maaaring tumatawag at ang tunog ay kakaiba sa kahit anong narinig niya mula sa ibang hayop sa buong buhay niya. Nakatuklas din siya ng ilan pang pares ng mga bakas ng paa at minsan may nagsimulang maghagis ng mga bato sa kanya mula sa masukal na palumpungan. Ngunit hindi niya nakita kung sino ang may gawa nito. Pagkatapos ay nagsimula siyang makarinig ng mga tunog ng pagpukpok ng kahoy na karaniwang iniuugnay kay Bigfoot. Ang tunog ay kahalintulad ng isang instrumentong gawa sa kahoy tulad ng baseball bat na ipinupukpok sa puno at may mga eksperto na nagsasabing maaring ito ay nagsisilbing babala o paraan ng komunikasyon sa pagitan ng mga nilala. Maraming saksi ang nag-ulat ng mga enkwentro sa Mohegan Man sa loob ng mahabang panahon at marami ang binalaan ng mga Maori na huwag magtuwo sa kagubatan dahil maaari silang makatagpo ng isang moho at hindi na makabalik. Marami ring mga modernong ulat ng pagkakita, ngunit ayon kay Mark, ang mga saksi ay ayaw magbahagi ng kanilang mga karanasan dahil sa takot. Plano na ngayon ni Mark na gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa halimaw, ngunit hindi naging matagumpay ang mga pagsisikap sa paglikom ng pondo para dito. May ilang mga mananaliksik na nagsasabi na hindi talaga umiiral ang Mohegan Man at isa lamang itong katang-isip na kwento na kahalintulad ng kay Bigfoot. Mayroon namang iba na matibay ang paniniwala na nakita na nila ito at panahon na lang ang magpapasya bago tuluyang matagpuan ang isa sa mga nilalang na ito upang mapatunayan na talagang umiiral sila. Pangalawa, si Frederick Hamilton Temple Blackwood, ang unang Marquess ng Dufferin at Ava, ay mas kilala sa pinaikling bersyon ng kanyang pangalan, si Lord Dufferin. Ipinanganak siya noong Hunyo ng 1826 at naging isang estadista, bihasang manlalakbay at kalaunan ay naging gobernador general ng Canada at viceroy ng India. Naglakbay siya sa buong hilagang Atlantiko at kalaunan ay inilathala ang kanyang mga alaala ng paglalakbay na naging dahilan upang siya ay maging medyo kilala. Noong 1860, naging komisyoner siya sa Syria at pagkatapos nito ay naging chancellor ng Duchy of Lancaster. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, likas siyang diplomatiko, ngunit madalas siyang nagkakaproblema sa pera dahil sa ugali niyang mamuhay ng lampas sa kanyang kakayahan. Nasana na ang lahat ng kanyang mga ari-arian at pagsapit ng 1,875, may utang na siya na umaabot sa 300,000 pounds. Matapos niyang ibenta ang ilan sa kanyang mga ari-arian upang mabayaran ang mga utang na ito, nagretiro siya mula sa serbisyong diplomatiko noong 1876 at makalipas ang 6 na taon ay pumanaw siya sa kanyang bahay sa Bangalore, India. Pero kilala rin siya dahil sa isang kakaibang insidente na naganap noong 1849. Nung panahong yon, inibitahan siyang manatili sa bahay ng isang kaibigan sa Ireland at agad niya itong tinanggap. Isang gabi, nagising siya ng bigla at nakaramdam ng kakaibang kaba na naging dahilan ng kanyang pagkabalisa at hindi na siya muling nakatulog. Nagpasya siyang sumilip sa bintana dahil nakita niyang maliwanag ito dahil sa sinag ng buwan at umaasa siyang maibabalik nito ang kanyang kapanatagan, ngunit nagkamali siya. Agad niyang napansin ang isang lalaki sa mga anino at namataan niyang may mabigat itong pasan sa isa sa kanyang mga balikat. Mabagal ang pag-usad ng lalaki dahil sa bigat ng dala niya, ngunit sa huli ay nakarating din siya sa harap ng bahay kung saan mas malinaw siyang nakita ni Dufferin at nagulat siya nang mapagtanto niyang kabaong ang hinihila ng lalaki. Bago pa siya makakilos, uminto ang lalaki at tumingin ng diretso sa kanya. Ayon sa ulat, sobrang kahindik-hindik ng mukha ng lalaki kaya nabigla si Dufferin at nanatili siyang nakatayo at natigilan habang nagpatuloy sa paglalakad ang lalaki. Bumalik si Dufferin sa kama, ngunit hindi niya makalimutan ang nakakatakot na tagpo at hindi na siya nakatulog pa ng gabing iyon. Kinabukasan, tinanong niya ang kanyang kaibigan tungkol sa nangyari, ngunit wala itong maibigay na paliwanag. Wala siyang kilalang tao na ganun ang itsura at wala rin siyang nabalitaan may libing na naganap sa lugar. Ginawa ni Dufferin ang lahat para makalimutan ang nangyaring iyon. Ngunit makalipas ang ilang taon, pumalik ang alaala na parang kahapon lang. Habang nagsisilbi bilang embahador sa Pransya, bumisita siya sa Grand Hotel sa Paris bilang bahagi ng kanyang tungkulin. Pinapunta siya sa isang malaking elevator kung saan naghihintay ang mga opisyal para sa kanya at balak nilang gamitin ang elevator papunta sa isang silid pulong. Ngunit nang bumukas ang mga pinto, nagulat si Dufferin nang makita ang parehong lalaki mula sa hardin sa loob at tumanggi siyang sumakay. Sinabi niya na may nakalimutan siya at sinabi sa iba na mauna na sila nang mala siya. Balak sana niyang tanungin ang receptionist kung sino ang lalaki, ngunit bago niya magawa iyon, bumagsak ang elevator mula sa mga palapag sa itaas at naligtas ang kanyang buhay habang ang kanyang mga kasamahan ay namatay. Maraming tao ang nagsasabing hindi ito talaga nangyari at isa lang itong kwentong katang-isip, ngunit napansin na si Dufferin mismo ay ikinukwento ang istoryang ito at idinagdag pa niya na hindi kailanman nakilala ang lalaking tinukukoy. Numero 1.
Ang Hoya Baciu Forest na matatagpuan sa Romania ay nakilala dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari na naiulat ng mga taong bumisita sa lugar. Sinasabi na iniiwasan ng mga lokal ang gubat sa lahat ng paraan dahil maraming tao ang misteryosong nawawala doon, kaya tinawag itong Bermuda Triangle ng Romania. Ngunit ayon sa ilang mga tao nakaranas ng kakaibang mga pangyayari sa loob ng gubat, ang mga pagkawala na ito ay simula pa daman ng mas malalalim na misteryo. Pinaniniwalaan na ang unang pagkawala sa Hoya Baciu ay nangyari mahigit 100 taon na ang nakalipas nang pumasok ang isang pastol sa gubat kasama ang humigit kumulang 200 tupa. Hindi na muling nakita ang pastol o ang kanyang mga tupa at ipinangalan sa kanya ang gubat. Sa kasalukuyan, may mga tao na nakatira malapit sa gubat na naguulat na nakakakita sila ng mga kakaibang ilaw na nagmumula sa loob. At ito ang naging dahilan ng usap-usapan na ang mga ilaw ay mga espiritu ng mga magsasakang nanirahan at namatay sa lugar noon pang matagal na panahon. Ang iba naman na hindi pinansin ang mga babala at pumasok sa loob ay nagulat na agad silang nakaramdam ng pagkabalisa at inis nang hindi nila maipaliwanag ang dahilan. Idinagdag pa nila na pakiramdam nila ay may nakamasid sa kanila at sa ilang pagkakataon may mga taong lumabas mula sa pagitan ng mga puno matapos ang ilang oras na ang akala nila ay ilang minuto pa lang silang nasa gubat. May ilang bisita na nakaranas ng matinding sakit ng ulo pagkapasok pa lang nila sa gubat habang ang iba naman ay bigla na lang nagkaroon ng pantal ng walang malinaw na dahilan. Marami ring ulat ng mga taong bumabalik na may mga paso at gasgas sa kanilang katawan na walang makapagpaliwanag kung paano nila ito nakuha. May ilan na nagsisimulang makaramdam ng pagkahilo habang mas dumadalim sila sa kagubatan at tiniulat nila na hindi sila makatawag ng tulong dahil lahat ng kanilang elektronikong kagamitan ay tumigil sa paggana. Pagkatapos, may mga kakaibang nakita na naiulat ng maraming tao. Ikinuwento nila na habang nilalasap ang tanawin, nagpasya silang kumuha ng ilang litrato gaya ng karamihan sa atin. Pero nang suriin nila ang mga larawang ito kalaunan, may mga mukhang parang multo at mga figura na hindi naman nila nakita noong oras na yon. May ilang tao na nakarinig ng mga boses ng babae na tila walang pinanggagalingan, ngunit hindi nila matunton kung saan ito nanggagaling. Ang iba naman ay biglang naalala ang mga malalayong alaala mula sa kanilang nakaraan na tuluyan na nilang nakalimutan at paglabas nila ng gubat, muli na naman nilang nakakalimutan ang mga ito. Ayon sa isang kwento, may isang dalaga na nawala ang buhay sa gubat at kahit ilang beses siyang hinanap, hindi siya natagpuan. Ngunit makalipas ang 5 taon, lumabas siya mula sa gubat na suot pa rin ang parehong damit, hindi tumanda kahit isang araw at walang alaala sa mga taong lumipas. Dahil dito, marami ang nagsasabi na mayroong uri ng portal papunta sa ibang universo ang gubat. O kaya naman ay konektado ang mga kakaibang pangyayaring ito sa mga aktibidad ng mga nilalang mula sa ibang planeta. Habang ang iba naman ay naniniwalang may masamang nilalang na naninirahan sa mga puno. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag nyo ring kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga future uploads namin. Ako nga pala si Ty Knots at makikita tayo sa susunod.